Ako si Menga, yung laging galit na nanay. Welcome to my mini vlog! Hello mga mare! Kamusta naman kayo ngayong araw na to? At ako nga ito ang aking gagawin. Tatanggalin ko nga tong cover ng aming kama. Dahil natigil na nga ang pag-uulan, napakaganda nga ngayong maglaba. Dati talaga is 2 weeks lang to tumatagal tong cover namin at nilalaban ko na. Ngayon mahigit 1 buwan na kaya medyo makati na siya. Napakaganda rin siguro kung meron tayong vacuum dust mite sa loob ng bahay. Kasi nakakatulong yun magtanggal ng mga alikabok dun sa ating kama na hindi natin nakikita. At nakakatulong din yun para maiwasan ang pagkakaroon ng rashes ng mga anak natin. Kaya kung gusto nyo, ilalagay ko sa comment section yung link. Kaso wala pa ako nun, kaya hindi ko pa siya ma-review. At tayo'y bumalik na nga dito sa aking ginagawa. Bali, lalagyan ko lang muna siya nitong bedsheet. At dahil maaraw na nga, 2 araw lang yun, matutuyo na yun at saka ko siya ibabalik. Nung matapos ko na nga siyang malagyan dyan ng bedsheet, nagwalis na muna ako. Dahil sa sobrang tagal nitong aming kama, merong mga naglalagas na foam na. Kaya hindi siya pwedeng mawalan ng kanyang cover. Pagkatapos ko nga maglinis dun sa aming kwarto, ito namang sinunod ko yung banyo namin. Ito talaga lagi kong routine. Bago ko maligo, naglilinis ako ng banyo. Kaya dito sa bahay namin, ako laging huling naliligo. Dahil pag ako ang naunang maligo, pinagmamadali nila ako. Tapos nagrereklamo sila bakit daw ang tagal-tagal ko sa banyo. At ngayon, alam nyo na. At hindi talaga ako nasasatisfy sa pagligo ko pag marumi yung CR namin, kaya nililinis ko muna to bago ako maligo. At mga kumari ko, baka meron kayong masasuggest sa akin dyan na panglinis ng CR. Dahil sa sobrang tagal na nga nitong CR na to, may mga stay na dyan na mahirap nang tanggalin. At paki-comment naman po ang pinakamagandang panlinis talaga ng CR na matatanggal talaga yung mga stain na yan. Maraming salamat po. Siyempre, nung matapos ko nang linisan yung CR, naligo na ito ako. Naman ang sinunod ko, ang papalitan tong mga notebook ng anak ko. Wala pa nga siyang 1 buwan na pumapasok sa eskwelahan at tignan nyo naman sira-sira tong mga notebook niya. Dahil meron daw siyang classmate na sinisira yung notebook niya. Kaya imbis na magalit ako, pinalitan ko na lang. Buti na lang kada pasukan nagbibigay si Mayora ng mga libreng gamit sa eskwelahan at ito ang gagamitin ko sa kanya ngayon. At imamano-mano ko to balutan ng plastic cover. At kinausap ko na ang anak ko. Sabi ko sa kanya, pag ito nasira ulit, alam mo na ang kapalit. May lang walang ganun. At hindi ko nga maintindihan mga kumari ko, ultimo yung lapis nito kabago-bago nawawala. Yung bago niyang Crayola napuputol. Ay nako, talaga. Pagkatapos ko nga mapalitan yung mga notebook ng anak ko, dito naman ako tumungo sa aming kusina. At ito yung sinasabi ko sa inyo mga kumare, pag hindi ko to agad nalinisan, dumadami ang langgam. At dahil din nag-request si Tatay Alex nyo, natanggalin ko nga daw tong 2 layers na to dahil nasisikipan siya at napaso siya nung 1 beses na may kinuha siya dyan. Dahil sa sobrang lapit lang nito sa kalan. Tapos maliit lang tong lababo namin, kaya pag may kinuha si Tatay Alex nyo dyan sa 2 layers na yan, siguradong mapapaso nga talaga siya dahil sa sobrang haba din ng kanyang kamay. Kaya ibabalik ko siya sa dati niyang pwesto. Tapos itong 2 layers na to ibibigay ko na lang sa aking nanay at tatay. Bali, ibabalik ko lang sila sa dating pwesto nila dito sa aking mahabang basket na to na binili ko lang sa Mr. DIY. Diyan ko ilalagay ulit tong mga condiments bottle ko. Tapos yung mga seasoning bottle ko, inilagay ko na lang ulit dun sa tabi ng mga lalagyanan ng aking kape. At para maluwag-luwag na rin ang pwesto ng Tatay Alex nyo pag nagluluto siya. At ayan lang muna ang kaganapan ngayong araw. Kaya magkita-kita tayo sa susunod kong mini vlog mga mare. Don't forget to like and share and follow. Bye!